Magandang umaga mga kasangbahay. I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay, your pediatrician for today. Isa sa mga karaniwang hinaing na naririnig natin sa ating mga anak ay masakit ang kanilang tiyan. At bilang mga magulang ay hahanap tayo ng paraan para maibsan ang sakit na kanilang nararamdaman. Kung mapapansin mo na ang iyong anak ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan, maaaring meron silang gastroenteritis. Ano nga ba ang gastroenteritis? Yan ang ating aalamin ngayong araw. So let's start our discussion now. Ang gastroenteritis ay tinatawag din minsan na stomach flu. Ito ay infection sa tiyan dulot ng virus, bacteria o kaya naman ay parasite tulad ng amoeba. Ito ay nagdudulot ng diarrhea at pagsusuka sa mga bata. Ito ay nagiging delikado sa mga bata dahil pwedeng mauwi ito sa dehydration at pagkawala ng mga electrolytes sa kanilang katawan. Halos 3 to 5 billion na kaso ng gastroenteritis worldwide ang naitala kada taon, lalo na sa mga bata edad 5 years old pababa. Ano nga ba ang mga dahilan ng gastroenteritis sa mga bata? Ang bakterya or virus ay karaniwang nakakapasok sa tiyan at bituka ng bata sa pagsubo ng maduduming kamay, laruan at iba pang mga bagay. Sa mga sanggol, ang rotavirus ang isa sa pinakamadalas na dahilan ng diarrhea. Madalas din nakukuha ang gastroenteritis kapag ang tagapag-alaga ng bata o ang bata mismo ay galing sa banyo o nagpalit ng diaper at hindi naghugas ng kamay pagkatapos. Nakukuha din ang gastroenteritis sa pag-inom ng maduming tubig at panis na gatas, gayon din mula sa hilaw at contaminated na pagkain. Kumakalat ang gastroenteritis kapag ang isang bata na may sakit ay nakipagsalo ng iniinom na tubig at pagkain sa ibang mga bata. Ang symptoms ng gastroenteritis ay diarrhea, pagsusuka, masakit na tiyan, lagnat, walang ganang kumain, matamlay at dehydration sa mga malala na kaso. Ano nga ba ang treatment sa gastroenteritis? Ang isa sa unang treatment sa gastroenteritis ay ang oral rehydration solution or ORS. Bigyan ng bata ng ORS sa bawat episode ng pagdumi o pagsusuka niya upang maiwasan ang dehydration. Ituloy ang breastfeeding kung si baby ay nagbe-breastfeed kay mommy. Huwag din bibigyan si baby or ang bata ng sports drink dahil ito ay hindi angkop sa timpla ng sugar at electrolytes para sa mga bata. Ipa-check up din agad kung ang bata ay dumudumi ng mahigit sa 5 beses sa isang araw, tuloy-tuloy ang pagsusuka, may dugo sa dumi, nanghihina at dehydrated, ayaw kumain or uminom, at kung may maobserbahan ka pang kakaiba na mga symptoms. May mga pagkain nga ba na pwedeng makatulong na maibsan ang stomach flu? Bigyan natin ang bata ng pagkain upang makakuha pa rin siya ng sapat na nutrisyon. Ilan sa mga pwedeng ibigay ay ang gulay at prutas, soup tulad ng lugaw, rice, crackers at karne tulad ng chicken. Pwede din ang gelatin at yogurt. Paano nga ba natin maiiwasan ang gastroenteritis? Ang paghugas ng mga kamay ang isa sa pinaka-effective na paraan upang maiwasan ang gastroenteritis. Maghugas ng kamay kapag galing sa banyo, humawak ng hilaw na pagkain or karne, nanggaling sa labas at sa lahat ng pagkakataon na nakikita niyong madumi ang inyong mga kamay. Punasan at linisin din ang mga doorknobs, lamesa, hapagkainan, kasangkapan sa kusina, mga laruan ng bata at yung gamit sa pagkain. Hugasan din ng mabuti ang mga sangkap sa pagluluto, lalo na kung ito ay kakainin ng hilaw tulad ng gulay sa salad. Uminom lamang ng malinis na tubig at ito ay ilagay din sa malinis na baso, tumbler or container. Sa mga babies, inirerekomenda na kumpletuhin ang rotavirus vaccine. Sumangguni sa inyong pediatrician para sa tamang schedule ng pagbigay ng rotavirus vaccine. And that's it mga kasangbahay. I hope marami kayong natutunan sa araw na ito. As always, please consult your pediatrician for your baby's health. Thanks again for watching today's episode. Again, I'm Dr. Katrina Florcus Dacanay. You can contact me through my Facebook and YouTube channel, Dr. Katrina Florcus, Instagram and TikTok, katrinamd.ph. Thanks again and see you in our next episode.